ng politika ang isa sa mga hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang taon sa pwesto. Pero ang sabi ng isang political analyst, habang papalapit ang eleksyon, ang temperatura ng politika inaasang lalo pang iinit. Hinimayan sa special report ni Sandra Aguinaldo. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Sa 2 taon sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging maingay ang mundo ng politika. Bongbong bangag yan. Isa sa kontrobersyang kinaharap ng Pangulo ang lantarang pagbatiko sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Akusasyong hindi rin naman pinalampas ni Marcos Jr. I think it's the fentanyl. Sa unang tingin, iisiping nakaiwas sa mga isyong ito si Vice President Sara Duterte. Hanggang sa... Bad shot yun sa akin. My husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Tendered my resignation as Secretary of Education. June 19, nag-abiso si VP Sara ng pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education at opisyal ng NTF-ELCAC. At kamakailan, nagsabi itong hindi dadalo sa State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Hindi pa man nangangalahati ang termino ng Pangulo, naghiwalay na ang landas ng tambalan sa ilalim ng UNI-team na nangako ng pagkakaisa noong 2022 elections. Ayon kay Professor Aris Arugay, chairperson ng UP Department of Political Science, bahagi ito ng kalakaran ng politika sa bansa. Yung pag-share ng political power, hindi yan yung norm sa Philippine politics. And especially if may mga political ambitions, no? Lalong-lalo na yung pangalawang Pangulo, at nakikita siya na maaaring maging hadlang, no, sa pamumuno ng presidente. Ngayong papalapit ang 2025 national and local elections, muling nakipag-alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos sa lakas CMD ng pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. Tingin ni Professor Arugay, pagkakataon din ang midterm elections para makita ang puwersa ng pamilya Duterte. Lalo't may pahayag ang bise na may planong tumakbo ang kanyang ama at mga kapatid. Sa tradisyon, ang interpretasyon sa midterm elections, ito ay referendum o pagsukat ng popularidad ng nakaupong administrasyon. Sa tingin ko may ibang dimension pa. Maaaring ito ay isang proxy battle between the two dynasties, no? Yung Marcos at yung Duterte. Maaaring sukatin din ito, no, yung potensyal ni Sara Duterte para sa 2028. Sa umiinit na tunggalian, magmumukha raw tuloy oposisyon ang pamilya Duterte. Kaya pumalag ang Liberal Party na kinabibilangan ni dating Vice President Leni Robredo na nakalaban ni Marcos Jr. sa 2022 presidential elections. Ilang personalidad na ang lumutang bilang senatorial candidate nila sa 2025. Pero hindi kasama si Robredo na nagpahayag ng tatakbong mayor ng Naga City. Meron din naman siya kasi siyang base, no, na maaaring ma-mobilize din niya na suportahan kung sino man yung mga kandidatong kanyang posibleng ma-endorso sa 2025. Yung 15 million na yon, hindi yon nawala, no? Nandyan yan, no? At importanteng matap yon. Dahil politics is addition, may ilang naniniwala na pwedeng maging magkaalyansa ang Marcos administration at ang LP. Wala kaming ganong plano. Pero nauna nang sinabi ng LP na hindi sila makikipag-alyansa sa administrasyon kahit pa meron silang ilang pagkakapareho ng pananaw. Gaya sa issue ng West Philippine Sea at paghihinto sa madugong drug war.
Ayon kay Professor Arugay, pagkatapos ng midterm elections, maaasahang titindi pa ang girian sa politika habang papalapit ang 2028 presidential elections. Maaari rin daw magbalik ang People's Initiative na gumulat sa marami pagpasok pa lang ng 2024. Ito yung malawakang pangongolekta ng pirma para maamyendahan ang saligang batas upang makaboto ng magkasama ang Senado at Kamara imbis na magkahiwalay. Sinuspindi muna ng COMELEC ang kanilang guidelines para dito upang isailalim sa review. Yung political motivation sa Chacha lalong magiging maigting pagkatapos ng 2025 elections. Kasi ang magiging threat na nito, alisin ang term limits. Mas lalo siyang ma-associate sa pagpapanatili sa kapangyarihan kasi palapit na dun sa pagtapos ng termino. Ang ilang galawan sa politika ngayon, masasabing konektado sa 2028 presidential elections kahit malayo pa ito. Kaya makatutulong kung malayo din ang tingin at malalim ang kaalaman ng mga Pilipino sa pagpili ng mga leader ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.